Isang mapagpalang araw pong muli mga kakahardot. Mega love shoutout po at welcome sa aking channel. Ngayong araw ay makulimlim ang ating papawarin. Kung makikita nyo yan, madilim at nagbabagya ng isang malakas na ulan ngayong araw. Ayan guys, so tingnan nyo. At ngayong araw na ito, pakikita ko sa inyo ang aking continue ng pagpapatuloy. Continue na, pagpapatuloy pa ng aking shuttering works doon sa pad foundation sa ating fuel tank. And guys, at bago ko kayo dalhin doon, ay shoutout muna at mega love shoutout pong muli sa ating lahat at sa lahat ng mga ka-OFW nagtatrabaho dito sa gitnang silangan. Ingat po tayo at Eid Ramadan Karim sa lahat ng brother and sister natin. Yon, tara guys, puntahan natin ang aking video. At ito nga guys ang ating nagawa na ng mga nakaraang araw. Natapos na yung kabila at ang ating mga karpintero ay naglalagay na lang ng mga suporta. Kaya na kung makikita nyo, naglalagay ng horizontal support at meron din naman tayo mga step fixer na naglalagay ng maglalagay ng bakal para sa foundation. And guys, at kung makikita nyo, gumagamit tayo ng jack at ng standard scaffolding para ito ang ating mga support na kailangan gawin, ilagay dito sa ating shuttering para makasave tayo sa ating pagbubuhos. Ayan po, at kung makikita nyo, every 1 meter po ang system yan sa ilalim at ganun din po may diagonal din tayong ilalagay dyan. Ayan po, at sa kabilang ito ay nakalagay rin ng suporta standard at every 1 meter din yan. Every 1 meter maximum kasi sa ganito malalaki ang kahoy na wheeler, hindi na kailangan ng malimit at talagang safe na yan dahil yan naman ay pundasyon at hindi naman masyadong kadelikaduhan. Dito sa pagitang ito, kung makikita ninyo, ayan, nakapatong pa nga yung bakal na ilalagay doon. Yan, double yan, nagka-cross na mga scaffolding. Tingnan nyo guys, so, sa ilalim, ayan, cross yan, kaya laban-laban yan. Yan ang mabisa at matatag na pisto ng pagsusuporta ng ating shuttering of formos, lalong-lalo na pagka ganito makakapal ang buhos. Dito sa gilid nito ay kumpletuhin pa rin, hindi pa tapos at hanggang dito, ayan, kasalukuyang inaalay nila itong kadiretsuhan ng shuttering. Tingnan nyo guys, hindi pa diretso yan, kaya i-align muna yan bago lagyan ng diagonal support. Yan po ang isang technique. Ayan, kung makikita nyo yung shuttering, hindi pa siya straight. Okay. Yung dalawang karpintero ko doon, sila ang nag-aalan nyo, kung makita mo sa dulo. Yan guys, tuloy po tayo sa ating panunood. Inshallah.
ating freezer. Tuloy pa rin at itong isang pot na ito ay tapos na. Ito, nasa likuran ko guys. Ayan, at doon naman sa kabilang yun, tuloy pa rin ang paglalagay ng suporta. At nag-i-start na rin ang bakal. Ayan guys, ayan. At yan guys, ayan, tuloy sila. At puntahan natin doon. Ayan, ito. Ya. More moments later. Yon, good morning muli mga kadot. Update po tayo at dito na ulit tayo sa ating ginagawa. Ayan, at ating shuttering ay 95% tapos na ito. Ito tapos na ito at naglalagay na lang ng jumpers at pag natapos ito ay sigurado concrete na. At yan guys, tingnan niyo po mga kahargot at nalagyan ko ng jumpers itong kanto ng ating shuttering. Lahat ng gilid kailangan may jumpers para maganda ang finish nito. Kaya tingnan nyo guys. Yan, meron tayong jumpers na ready. Ang 2 cm jumpers yan po ang panlagay sa kanto at ganito po yan ikinakabit. At ganito po guys, kinakabit itong jumpers na ito sa gitna sa gitna at magsisilbing pouring guide na rin itong jumpers na ito. Ito po ay para magkaroon mawala yung kanto ng simento. Maganda po ang finish niya. Hindi mo na kailangan i-grind Yan pa. guys, Basta na maglagay ka ng jumpers, yan po ay napakaganda at advisable sa mga exposed foundation na katulad nito, kahit hindi pundasyon o konkreto na naka-expose, kailangan pong lagyan natin ng ganyan. Yan po ang isang best magandang makitang finishing ng ating konkreto. Yung mayroon pong jumper sa horizontal saka yung vertical niya. Yan po. Tuloy po tayo sa ating panonood. At kung makikita nyo ngayon, ayan ang ating shuttering. 70 cm ang kapal niyan at nakalagay na kumpleto ng support ng ating mga stud. May diagonal na rin, may horizontal sa baba, nakasuporta dyan. Every 70 po yan, every 70 cm. Ayan, at dito sa kabila naman ito, shoring jack ang inilagay nila, jack style naman. Kaso maglalagay ka rito ng panaka-stopper niya, jack na nilagay. Madali rin gamitin yan talaga kasi pag-a-align magagamit nyo. At dito naman sa gabi na ito, ayan, nailagay na rin. Yan po, ikot ko kayo sa suporta. Yan. At mamaya naman ipakikita ko sa inyo yung bakal. Ito puro standard support ang ginamit nila rito. Ayan guys, para siguradong walang bubuka dahil makapal yung buhos na yan. Igot po tayo rito. Ayan, at pasok tayo dito. Ayan, nilagyan na rin nila yan ng jumper. Ayan po yung jumper niya para magandang at may kulang pa palang bukas yan, pang merienda bukas yan bago buhusan. At yan, may spacer block na rin. Ayan. Yan po, every 70 ang kailangan suporta para malakas. Walang
hindi magkakaroon ng problema pag binuhusan, lalo pag gagamitan po natin ito ng pump. Ayan guys, so magandang tingnan pagka ayos ang pagkakalagay. Ayan guys, at yan po ang ating update sa ating shuttering dito sa ating bubuhusan na mat pad foundation. Ayan guys, yan dito na. Dito naman sa pagitan, double cross din ang ginawa, naka-crossing ang suporta. Yan. Yan. At sinigurado natin, mahirap siguraduhin lagi na safe ang ating shuttering para walang problema sa ating pagbubuhos. At yun mga karot, maraming salamat po sa inyong panonood sa aking video tungkol sa shuttering dito sa aming pad foundation. Yan po, at kung may katanungan kayo, mag-comment lang sa ibaba at atin pong ma-share sa inyo ang mga aking din kalaman. Yun, at hanggang dito na lamang. Maraming salamat at bye-bye!